Tuloy-tuloy ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan sa Zamboanga matapos ang pamamaril nitong nakaraang linggo. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Isang proposed ordinance ang isinusulong ngayon ni Zamboanga City Councilor Mel Sadain. Ito ay ang mandatory security screening sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Dapat daw ay may sapat na mga security equipment ang bawat paaralan, gaya ng metal detector at bag screening equipment para masigurong walang baril o anumang deadly weapon ang makakalusot sa school premises. Ito ay kasunod na nangyaring school violence sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, kung saan naipasok na isang grade 8 student ang dalawang baril na siyang ginamit niya sa pamamaril. If this ordinance will become a law, no, local laws natin, they will be forced to craft or make a way yung dadaanan in such a way na talaga mag-comply sila doon sa ordinansa na yon. Pero aminado din si Konsehal Sadain na marami pang mga public schools sa Zamboanga City ang hindi pa kumpleto sa mga pasilidad at security equipment. Pwedeng maglaan ng kaukulang pondo ang lokal na pamahalaan para tulungan ang mga paaralan na paghandaan ang mga security requirement na kanyang isinusulong. Hindi lahat ng mga pampublikong paaralan dito sa Zamboanga City ay fully secured ang kanilang mga school premises. Tulad dito sa Pasunanga Senior High School na kung saan nakikita nyo sa aking likuran na pawang mga gamit na yero lang ang kanilang ginawang temporary fence. Ayon sa management ng paaralan, isa ito sa mga issue na kanilang pag-uusapan. Oo, in fact, I've been visiting schools, no. Talagang may mga campus, hindi totally fence yung yung premises nila. Meron naman naka-fence siya, pero dilapidated na o kaya yung entry point nila, entry gate nila walang guardia, no. So they have to assign somebody. Patuloy naman ang pagbibigay ng Ateneo de Zamboanga University ng psychosocial intervention sa mga naapektuhang estudyante at guro. Umabot na umano sa humigit 500 na mga students at teaching staff at mga magulang ang nabigyan ng psychological first aid. There will be no scheduled community update this Saturday and Sunday. Our support work, cooperation with investigators, and review of security measures will continue. We will share an update if important and verified information becomes available. Patuloy din ang pagsasagawa ng mga simulation exercise sa ilang paaralan sa lungsod na layong turuan ang mga estudyante at guro kung paano rumisponde sa mga active shooter situation. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.